Sa isang bansang itinuturing na maliit at mahirap, hindi na bago na makakita ng Pinoy na batak sa pagdiskarte at pagbabanat ng buto. Ang nakakapagtaka lang, sa kabila ng kilalang sipag ng mga Pilipino, bakit tila iilan lamang ang umuunlad dito? Kumusta na nga ba ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas? Sobrang hirap. Dugo pa awas yung puhunan, ma'am eh. Lumalago man ang ekonomiya ng Pilipinas na hindi sapat ang bilis nito. Ang mahal po yung mga bigas, bilihin po. Tapos yung sahod na ma-late lang po yung sahod. Nararamdaman ba ng pangkaraniwang Pilipino ang mga numerong ito? Sa urbanisadong lungsod sa Las Piñas, kapansin-pansin ang mga karamihan ng mga walang tirahan at trabaho. Ang nakakasanayang practice pa ng pagkuha ng tauhan sa lokal na munisipyo rito, nepotismo. Habang ang iba, katulad ng mga nasa Barangay Manuyo 1 ng lungsod, sa pag-iibay kumakapit sa panghanap buhay. Ayun, sa napapansin natin, maraming unemployed nakabarangay natin, maraming parang tambay lang. Tambay lang, so walang ginagawa. Kung makikita nyo, maraming nag-i-e-bike dito. So ayun yung nagiging hanap buhay nila, ang pag-i-e-bike. Ayon kay Manuyo 1 SKMJ, may mga nailunsad naman daw ng mga programa sa lungsod katulad ng mga job fair. Kaya nga lang, hindi raw ito direktang naikokoordina ng maayos sa kanila. Recently, I think that was month of July or September, nagkaroon ng job fair sa Robinsons Las Piñas dun. So sa Talon 3, hindi pinaba sa barangay, hindi rin nasabi sa amin. So nagulat na lang kami nag-post yung page ng City of Las Piñas regarding dun sa job fair na yon. Sumunod dun, wala na. Kung na-heads upan kami noon, for sure magpapadala kami ng mga tao rito sa barangay namin na gustong magkaroon ng trabaho. Kaso syempre walang any papers na dumaan. Isama pa ang isyong nepotismo sa trabaho at gobyerno. Hindi natatapos ang kalbaryo ng ibang Pilipino sa paghahanap ng hinahangad na disente at makakabuhay na trabaho. May mga nepotism, especially sa family side namin. Even though sa akin, sa sarili ko mismo, na-experience ko, or ginagawa ko rin talaga siya. Kasi kailangan ko mag-survive. Doon pa lang sa bagay na nepotismo, masasabi nating unfair. Since description pa lang niya, it's a power. So may kapangyarihan ka kasi may connection ka sa loob. Hindi lang naman sa iisang lungsod nangyayari yun, kundi sa buong Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa paghahangad ng mundo ng magandang kinabukasan ang kawalan ng seguridad sa paghahanap ng disenteng trabaho. Bagamat bumaba ang bilang ng mga unemployed sa buong mundo sa 5% noong 2024, mahigit 50% pa rin ang nananatiling hindi formal na may trabaho. Isama pa rito ang mataas na tensyon sa pandaigdigang kalakalan at lumulobong utang ng mga nagpapaunlad na bansa, katulad ng Pilipinas. Hindi sapat ang pasahod at ang iba ay hindi pa nabibigyan ng pagkakataon sa edukasyon. Sa pagbuo ng UN o United Nations sa Sustainable Development Goal nito na Decent Work and Economic Growth, inaasam ng organisasyon na matugunan ng mga isyong ito. At maging posible ito kung sisimulan ng gobyerno na makinig sa mga tao at umaktol sa tunay na interes ng mga nasasakupan ito. Sa kasalukuyan, may mga programang nilalatag panghanap buhay ang konseho ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Manuyo 1 para sa mga mamamayan nito. Kung hindi sa taong ito, ay sa susunod na taon daw nila nais itong maibigay sa mga tao. Dito kasi sa SK, we're trying to build a project, cooperation or partnership with private to public sector like the DOLE and the other private sector na pwedeng or open for a partnership with government organization or government sectors. Planning
na magkaroon ng job fair, specifically dito sa barangay namin. Bilang hindi na rin daw nabibigyan ng sapat na pansin o boses ang barangay ng kabuoang local government ng Las Piñas, paraan na rin daw nila ito para sa makapagbigay ng serbisyo sa mga nasasakupan ng kanilang barangay. As much as we want to at least have a voice sa ganung bagay, siguro mas ipa-priority namin yung barangay namin. Kasi yun yung constituent namin eh. Sila yung beneficiary nung pondo na meron kami. So, yeah, we will prioritize and focus dun sa mismong nasasakupan namin. Siguro kapag nag-work siya, malalaman siguro ng ibang barangay yun. And magkakaroon ng domino effect, which is magawa rin nila. So, yeah, that's the plan, the goal of SK Manoyo Uno. Sa Pilipinas, tinatayang 96.3% ang itinaas ng employment rate sa bansa nito ngayong June. Bumuti rin daw ang bilang ng mga walang trabaho. Mula sa 3.9% noong nakaraang buwan ng June 2025, ay bumaba ang bilang ng unemployment sa bansa sa 3.7%. Bagamat nakikitang umaaliwalas ang numero ng bilang ng mga manggagawa sa bansa, hindi pa rin may tatanggi ang nakakalugmok na iba nilang mga kalagayan. Marami pa rin mga hinaing ang mga karaniwang manggagawang Pilipino na kailangang aksyonan ng gobyerno. Ilan na lang dito ang araw-araw na pangit na sistema ng transportasyon na dinadanas ng mga manggagawang commuter. Patuloy na pagmamahal ng mga bilihin. Tila hindi pa rin ramdam ng maraming Pilipino ang pagbagal ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo. Kahit pa nasa 1.4% na lamang ang inflation nitong Hunyo. 5.8% ang average inflation pagkaupo ni Marcos. Nanatili itong mataas sa taong 2023 sa average na 6%, 3.2% noong 2024. Unti-unti pang bumaba nitong 2025 at nitong June, 1.4% na lang ang inflation rate. 500 kasi dati, marami nang nabibili. Ngayon yung 1,000, ilang piraso na lang. Na hindi pa sinasabayan ng sapat na pagtaas ng sahod ng mga Pilipinong manggagawa. Kung sweldo naman ang pag-uusapan, tumaas ang daily minimum wage pero hindi sapat para tapatan ang taas presyo. Higpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos pag mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa pang buwan na pag dumating yung deadline ng mga kuryente, mga buwan, kapos na, hindi na kaya. Kaya't lumalabas din sa data ngayon ng karamihan sa mga kabataang manggagawang Pilipino ay pinipili na lamang magdoble kayod para lang makasabay sa pinansyal na hamon ng ekonomiya ng bansa. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay kakailanganin nilang magkaroon ng dalawang trabaho. Ito lang naman ang hinihingi ng mga manggagawang Pilipino. Oportunidad. Oportunidad sa edukasyon, sa nakakabuhay na sahod, sa makataong trato sa trabaho, at pamumunong mayroong tapat na malasakit sa mga tao nito. Dahil kung ang mismong gobyerno ay pinagsasamantalahan ang araw-araw na pagkayod ng mga Pilipino, ang kawalan nila ng oportunidad sa maayos at nakakabuhay na trabaho ay hindi lang basta isang datos. Hindi isa ng sinadyang resulta ng isang sistemang nabubulok sa korupsyon.